Kaharian ng Diyos ay katulad ng isang ilaw na hindi isininde para itago. Isipin mo ang isang madilim na silid, walang bintana, walang buwan, walang bituin, walang liwanag. At sa gitna ng dilim, may isang maliit na ilawan, sinindihan, at sa isang iglap na bago ang paligid. Hindi na pareho ang silid, hindi na pareho ang pakiramdam, hindi na pareho ang direksyon. Ngunit papaano kung pagkatapos sindihan ng ilaw, tinakpan ito? Ano ang silbi ng liwanag kung ito'y itatago? At dito, nagsalita sa Jesus. Ang kaharian ay liwanag sa mundong madilim. Ang mundo noon at maging ngayon ay puno ng dilim. Dilim ng kasinungalingan, dilim ng kasalanan, dilim ng takot, dilim ng kawalan ng pag-asa. Ngunit, dumating sa Jesus at ipinahayag niya ang kaharian ng Diyos ay dumating. At saan man dumating ang kaharian ng Diyos, may liwanag. Dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi lang sistema. Ito ay liwanag na pumapasok sa kadiliman ng puso. At kapag ang liwanag ay pumasok, hindi ka na maaaring manatiling pareho. Ito ang masakit na katotohanan. Maraming nakakarinig, maraming tumatanggap, maraming naka-experience ng Diyos. Pero bakit tila ang mundo ay madilim pa rin? Dahil may mga ilaw na tinakpan, may mga pusong tinawag ng Diyos pero natakot. May mga taong binigyan ng liwanag pero pinili ang katahimikan. May mga mananampalatayang may apoy pero tinabunan ng kompromiso. Ang problema ngayon, takot sa opinion ng iba, takot sa rejection, takot mawala ng kaibigan, takot mawala ng posisyon, takot mawala ng pera, at dahil sa takot, tinakpan ang liwanag. Ang liwanag ay hindi para sa sarili lang. Kapag sinindihan mo ang ilaw, hindi ito para makita mo lang sa sarili mo. Ito ay para makita ng lahat ang daan. Ganito ang kaharian ng Diyos. Kapag tinanggap mo ito, hindi ito para sa'yo lang. Hindi ka iniligtas para maging komportable. Hindi ka binigyan ng liwanag para manatiling tahimik. Ikaw ay inilawan upang maging ilaw, hindi para itago, kundi para itaas. Sa parehong talata, sinabi ni Jesus, sapagkat walang anumang nakatago na hindi mahahayag. Ibig sabihin, ang liwanag ay may layuning maghayag. Darating ang araw na ang lahat ay mabubunyag. Ang tunay na pananampalataya, ang tunay na puso at tunay na motibo, hindi pwedeng habang buhay nakatago ang ilaw. Kung ikaw ay tunay na bahagi ng kaharian, makikita ito dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi lang nagbibigay ng liwanag, binabago nito ang pagkakakilanlan mo. Mula sa naliligaw, nagiging gabay. Mula sa natatakot, nagiging matatag. Mula sa tahimik, nagiging saksi. Makasarili, nagiging daluyan. Isipin mo ang isang komunidad na puno ng liwanag, isang pamilya na may liwanag, isang simbahan na hindi natatakot magliwanag. Kapag ang kaharian ng Diyos ay tunay na naghahari, ang dilim ay walang kapangyarihan dahil ang dilim ay hindi kailanman nakapanalo laban sa liwanag kahit isang sindi lamang. Ngayon, hayaan mong tanungin kita, may liwanag ka ba? Kung oo, nasaan? Ito ngayon, nasa patungan ba or nasa ilalim ng takal? Nasa ibabaw or tinabunan ng kompromiso? Nagliliwanag ba ang buhay mo sa tahanan, trabaho, kaibigan, social media, or lihim na buhay? O may bahagi ng puso mo na ayaw mong maliwanagan? Kapag tinakpan mo ang ilaw ng matagal, unti-unti itong namamatay. Hindi dahil mahina ang apoy, kundi dahil walang hangin. Ganito rin ang spiritual na buhay. Kapag ang pananampalataya ay hindi isinabuhay, kapag ang liwanag ay hindi ibinabahagi, at kapag ang kaharian ay hindi isinasabuhay, humihina ito. At bago mo pa mapansin, nagiging alaala na lang ang dating apoy. Ngunit may magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa perpekto. Ito ay para sa handang magbukas. Kung may takal sa iyong buhay ngayon, alisin mo. Kung may tinatakpan kang bahagi ng puso mo, isuko mo. At kung may takot kang kinakapitan, bitawan mo. Dahil ang liwanag ay mas malakas kaysa takot. At kapag pinili mong itaas ang ilaw, hindi lang ikaw ang mababago, pati ang paligid mo. Isipin mo ang gabing sobrang dilim, walang bituin, walang buwan, at biglang may isang sindi, isang ilaw. Hindi nito kayang sindihan ang buong mundo, pero kaya nitong baguhin ang silid na kinalalagyan nito. Ikaw yon, ikaw ang ilaw. At ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating upang itago ka,
kundi upang itaas ka, hindi upang patahimikin ka, kundi upang paliwanagin ang mundong ito. Kaya ngayon, ang tanong ay hindi may liwanag ba ang Diyos? Ang tanong ay handa ka bang huwag na itong takpan? Dahil kapag pinili mong magliwanag, ang kaharian ng Diyos ay hindi lang magiging mensahe na narinig mo. Ito ay magiging apoy na dadalhin mo. At sa mundong madilim, isang ilaw ang sapat upang magsimula ang pagbabago.